Happy Sunday, Sunday morning. We are here, Streamline Auto Shop. Tagal na natin hindi nakapunta. Siyempre, pag Streamline Auto Shop, it's a Mustang shop. So, punong-puno ng Mustang. Right now, may tatlo. The orange, the black, and yung kay Richard na Stang. Itong black, no? So, yan, pakita ko lang. A refresher. Anong engine yan? The reason why we are here is because many of you nagtatanong kung nasa na ba si 190E. So this is a 190E update. So si Mercedes-Benz 190E natin nasa dito sa Streamline Auto Shop at may pinapagawa tayo, no? So kailan ba natin dinala? Matagal na. Dinala natin tong kotse dito just right before Christmas. A week before Christmas last year. No, so December, parang middle of December. And then today is the first week of March. Literal, first day ng March. At medyo matagal, no? Pero ito na siya. Yan. So si 190 natin, the reason why it is in Streamline Auto Shop, kasi finally pinapapinturahan na natin, no? So medyo matagal, March, December. Kasi unang-una, in the first place, nakiusap lang tayo kay Richard na to accept this job. Kasi syempre, yung presyong binayad din natin dito is presyong kaibigan, so mas mababa. So, hindi naman talaga nila priority yan. So, sabi niya sa akin, gagawin niya yan kung nagkaroon siya ng space, which is meron, tapos, and time. Dahil syempre, yung unahin nila is yung mga client. So, sabi ko, okay, hindi rin naman nagmamadali. So, kaya inabot ng ganong katagal. So, parang gagawin na nila kung free sila, no? So, I'm okay with that. Pero finally, I'm happy na first time ko makita siyang ganyan in person after na iniwan ko siya dito nung December. Hindi ko pinuntahan. Although nag-send lang si Richard ng mga konting pictures kung ano nangyari. So, a lot has happened already. Wala yung hood, tapos na primer na, yan, naka isang damakmak na liha. So, puro liha na lang ginagawa ngayon, pero nakabit na lahat. Lahat nung sirang fiberglass, lalo na yung sa wing, naayos na rin. Ito, daming liha, sa kanya lahat yan. So, ito, repaint lang naman. The color is white, pero baka may gawing mga black accent si Richard, sabi niya. Hindi ko alam kung yung part of the bumper, tapos yung side mirror, ito, sira din dati ito, buo na. Diba? Hindi na namin inalis yung cladding kasi delikado dahil baka mabali yung mga clips. May clips kasi sa loob yun eh. Hindi namin alam anong condition ng clips na. No? So, ayan, nabubuo na natin si 190E. Again, this is my first Benz. Dito nagsimula ang channel natin. That's why this car is very special to me. Matino naman yan. As you have seen, 200% ng tiwala ako dito, hindi ako sinisiraan nito, nasisiraan. This is the final step na lang talaga, is the kulay, no? Although, right now, kinakabahan ako. So, it's been 3 months, at yung carb natin, hindi ko pa napapastart. Baka mga 2 months lang hindi nag-start tata to, since andito lang siya. So, baka mamaya pumalya, no? So, anyway, my plan is, pag natapos na to, hopefully ngayong March, matapos na siya. Sama natin si Mike para just in case pumalya, tono niya konti. Bago tayo bumiyahe pa uwi dahil malayo rin itong Fairview na to, no? So, ito yung tsura ng 190E. Here is the update for those who are asking for an update. Ito na siya ngayon. Here in Streamline Auto Shop. Yan, for more updates, ito yung Oding, hindi na natin nabalikan. Oding A4 na S-Line Turbo 1.8. Hinanap ko actually yung mga pyesa nito, yung mga head gasket. Bumili na ako nun kay Rocky. Kasi overheating issue, so kailangan siyang i-overhaul. So sa akin na actually, nakita ko na ulit sa bahay. So problema ko na lang, sino magkakabit pabalik. No? Although may nakausap na ako, si Easy, kaya niya. Pero that means, kailangan ko dalhin yung kotse doon. So towing, and then kakabit niya. So gastos yun, no? So anyway, at least nahanap ko na yung mga parts kasi nawawala. Yung nawala si Charlie, hindi ko alam saan napunta yung mga parts. So nakita ko na, kasi naglinis tayo ng inventory natin sa bahay, di ba?
So, I found the parts already. I was happy. So, siguro, kakabit na lang ulit. Kasi nag-milk tea siya eh. So, yun yung update dyan sa Audi nito. Maganda naman to. Manual pa, tapos turbo nga. Ayan o. Ito, sa likod. Ito, personal car ni Richard dati to. Magandang buhayin ulit. Buo naman eh, oh. Walang kalawang. So, we have a Type R here. EK Top Type R. Sa mga Honda fans out there. B18 ata to, kung di ako nagkakamali. Spoon setup, original spoon. Spoon everything. Spoon. Kahit to, spoon yan. Spoon, tapos may mga pirma pa yan. Ni Mr. Spoon. Ayan. Diba? Para lang makita nyo, an update. Tagal na dito to. Ewan ko what's the issue. Ayan. Spoon. No? Tapos yellow na Recaro. Recaro ba? Naupuan. Rare din yun. So, yun lang naman. Babalikan natin yung 190e. So you can see, liha pa rin ang ginagawa. Pero ang alam ko, ang after ng maliha na to, bubugahan na siya na totoong kulay niya. Anza lang naman ang gagamitin. Para, because the cost, yun nga, dahil ang binayaran ko naman dito, hindi yung streamline price. Kasi pag streamline price, syempre, mas mataas yun. So dito parang since Fred natin, nakiusap ako ng konti. So medyo mas mababa than the usual. No? So wala na yung mga dati kasi sama na talaga eh. Pero ngayon smooth na smooth. So final buga na yan ng totoong kulay niya, tas clear coat. Pati ito pinapa-fix ko sa kanya. Ayusin naman daw. So this car will transform. I'm excited to see anong kalalabasan. No, again, ang Mercedes-Benz dapat kasi talaga makintab. Rule talaga ng Benz yan. Kung owner ka ng Benz, dapat makintab ang Benz mo. So that's the reason ba't hindi ko madala-dala to sa mga meet or nahiya ako pag dinadrive ko actually. Kasi hindi siya makintab. Tapos ang daming tama na talaga, lalo na yung wing dito, sama ng wing. Butas na sa loob yung fiberglass, tumutulo yung tubig, pinapasukan ng tubig. Tapos may stains na dito. So it's really bad, no? So yung condition ng body tsaka paint ito, pagod na pagod. God knows kung napinturahan na ba dati ito, hindi natin alam. So under my watch, first time, ayan, tinatakpan pa. No? So, excited to see. Ang problema, pag matapos to, siguradong gagastusan na naman natin to. Dahil hindi ko mapipigilan ang sarili natin. Yung mags, kasi naka-bench 3 yan, dapat dyan yung mga pa-EMG. Meron na ako actually sa bahay. Hindi naman EMG, pero 2-piece, yung may labi. At saka mag-downsize ako 15 muna. Kasi yung problema ko dito, naka-16 yan, ay medyo may rubbing. Kahit ako mag-isa. Kung uneven yung daan, nagra-rubbing ako. So siguro for the meantime, gagawin ko yung 15. Nandun, papakita ko naman sa inyo yun. As soon as na matapos ang aking kotse. Spaltan natin yung goma, bili tayo bago. Pero mas maganda yun, may labi. Mas matutuwa kayo, mas magabagay sa kanya. This car is very reliable since nagpalit na tayo ng carb. Dating naka M102 inline 4-cylinder, naka Jetronic, Bosch Jetronic. Dinilit na natin yon kasi it's been failing. At that time, wala pa si Mike. Hindi pa natin kilala si Mike noon. So, para lang mapa-under ko siya, ginawa natin yung carb. So, ever since nag-carb yan, tumino na. At nadala natin kung saan-saan. As you have seen. Diba? Pag bench, ito dinadala ko. So, pero ngayon, since nawala to, ang nag-focus tayo kay 124. So, kita nyo naman si 124, reliable na. So, happy na rin ako sa project na yun. Konti na lang yun. So, dito naman tayo pupunta. Dahil ang problema nito, again, ba't nasa streamline, is yung bodywork, pintura, repaint. So full repaint siya, no? Yan ang ginagawa dito. So this will be a very short video, update lang. Nakatunga nga lang naman yung kotse dito, no? I just wanted to update those yung mga naghahanap kasi dumadami na yung mga naghahanap. Every time I upload the video, some of you are looking for the 190. Actually, kahit naman ako. So I'm super excited for this car, for this project, for this build. Thank you, Sir Richard. Thank you, Streamline Auto Shop.
Yan ang expertise nito actually. Ventura, Bodyworks, body kits. Lalo na sa mga Mustang. Diyan sila kilala. Ang gusto ni Boss Richard ng mga projects, yung mga binibuild. Yung mga setup. Yan. Kayang-kaya niya lahat yan. So, ito yung loob. Nabis ko na ng loob nito. So, bibigyan natin pansin to ulit. As soon as makuha natin yung kotse. No? So, sana yung aircon nandiyan pa. Sana hindi sumingaw. Doon ako kinakabahan, lalo na sa carb. Dahil ang carburetor, guys, pag matagal hindi nagamit, nagpapalya, no? Pag natutuyuan yung loob ng carb. So kaya nga kinukulit ko si Richard, na-start nyo ba? Ang problema, hindi nga ma-start kasi nakatakip. Ayan. Ito yung takip nila, hindi Manila paper, no? So, we are, ilang percent na kaya to? 70? 70% siguro? Kasi sabi ni Richard, bubugahan na lang naman talaga ng final primary color, and then yung clear coat, and then syempre detailing, tapos put back everything together yung mga pinagbabaklas nila. Ayan, baklas yan. As much as possible, babaklasin nila yan hanggat kaya. Pero yung mga brittle parts, sinabi ko rin, don't risk it kasi baka mapunit, masira. It's a 40-year-old car. Mahirap na. Alam mo naman, pag interior nito, mahirap. Body parts, mahirap hanapin. Tsaka mas konti yung nag-surplus ng 190e compared with the 194. So this is a rare car with the AMG kits. So excited for this build. Yun lang. In-update ko lang kayo. Ako rin, in-update ko sarili ko. No? First time ko makita si 190e. Thank you so much for watching. If you're not subscribed, please do subscribe. Help grow the channel. Help spread this channel sa mga car enthusiasts. Thank you so much. Two different levels, I cannot relate.